Dumaan ang taong 2007 nung naranasan ang World Financial Crisis. Umabot pa ito hanggang 2008. Yun ang panahon kung saan pumalo sa mahigit 60 piso ang kada litro ng gasolina. Bagamat hindi ipinagpapalagay na may parehong krisis ngayong 2011, todo pagtitipid pa rin ang ating mga kababayan dahil sa pagtataas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin. Pero paano nga ba ito hinaharap ni Juan de la Cruz? Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, may kasabihan tayo kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. At alam mo ba na yung pagtitipid na ginagawa ng ating mga kababayan ngayon, hindi nalalayo sa ginawang pagtitipid nung tumama yung global financial crisis ng 2007. Yan, very good ah. Magi-grade 5 na sa darating na pasukan si Yan pero tipid-tipid muna. Bawas muna ang bilang ng bibiling notebook. Ang uniform na ginamit niya noong nakaraang taon, gagamitin ulit. Kasya pa naman, sabi ng nanay. Dalawa lang ito po. Dalawa, tapos pipili ka pa. Isa lang, kahit isang bago na lang. Kasi kasya pa nga po sa kanya. Yan ba hanggang grade 6 kasya? Hindi na po, hindi na to talaga kasya sa kanya. Pero hindi lamang sa eskwela nagtitipid ang pamilya Delbo. Yung ulam, tipid-tipirin muna. Ano pa? Ay bigas, hindi naman kami bumibili ng bigas eh. Ulam lang eh. Oo, kasi meron din sa... Huwag ka munang magpasarap. Sa panahon ngayon, usong-uso ang paghigpit ng sinturon at ang mga paraan ng pagtitipid ng mga Pinoy, hindi naiiba ng tumama ang global financial crisis ng 2007. Sa survey ng Poverty and Economic Policy Research Network sa tinatawag na coping mechanism ng mga Pinoy noong 2008 hanggang 2009, lumabas na sa pagkain. Unang nagtitipid ang mga Pinoy sa panahon ng krisis. 89% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabi niyan. Nagbawas sila ng pagbili ng mga mamahaling pagkain at sa halip, bumili na lamang ng mas mura. O kaya naman, ininit ang mga tirang pagkain o bumili ng mga tingi. Ang ilang magulang nagtiis muna sa konting share sa pagkain. Bukod sa pagkain, marami ang nagtipid sa damit. Marami ang bumili sa ukay-ukay lalo na sa mga kapos talaga sa pera. Yung mga may pambili ng konti, umiwas sa mga branded. Yung iba naman hindi na talaga muna bumili. Pero ang nakakaalarma, may ilang nagsabi kahit ang edukasyon na isasakripisyo nila sa panahon ng krisis. Nandiyan gumamit ng mga second-hand na uniform, sapatos at libro, nagbawas ng baon. Pero may ilan ding pinatigil muna sa pag-aaral ang mga anak. Sabi ng isang sociologist, hindi na raw katakataka na ang edukasyon ang naiisip ng ilan na isakripisyo sa oras ng kagipitan. Sa ating mindset kasi, for example, talagang walang-wala talaga tayong pera. Anak, yung ikaw nga PMA ka muna, pahinga muna anak. Pero ang ating tendency naman, pag nagkapera naman tayo, pwede naman natin balikan yan. Sapagkat para naman sa ating mga Pilipino kasi, hindi naman siya kahihiyan na medyo kahit may konting katandaan ka na ng konti, mag-aaral ka. Pero sabi naman ni Brother Surita, sa panahon daw ng krisis, lumulutang pa rin ang diwa ng bayanihan. Pag panahon ng krisis, we rely on bayanihan. Ibig sabihin, wala akong pera, hindi ako nagdadalawang isip na humingi ng tulong sa kapwa ko. Pero bukod dyan, sa Pinoy, ang bawat krisis, ngiti lamang daw ang katapat. Namamaluktot man sa maiksing kumot, nakangiti namang nakabaluktot. The only civilization and or only culture that laugh at our problems. Kaya our suicide rate is very low in the country. Sociologically speaking, tayo may pinakamababang suicide rate. Unlike other countries, yung mga bansa talagang masasagana, pag konting hirap lang, suicide. Ang katapat kaagad nun. No, we laugh at our problems and we satirize our problem. We make a big laugh out of our problems. At Jessica, yan tinatawag na resilience ng Pinoy. Hindi mo na kailangan ng CNTV kung pag-aaral para malaman yan, Jessica. Pero Joseph, ang unang tinitipid ay pagkain. Tama ba yon? That is correct. Kasi parang yung pagkain, it's a big chunk of the budget eh. So pag medyo lumiit yung budget mo, naturalmente, yung pinakamalaki mong ginagastusan, nadadamay talaga. So pagkain, inevitably. Pero sinasabi ng sociologist na kausap natin, maparaan yung Pinoy. Kahit kulang na yung pera sa pagkain, ang binigyan niya yung example yan, yung sardinas, pwedeng haluan mo ng kung ano na yun. Pwedeng sa umaga, lagyan ng itlog, torta. Sa hapon, lalagyan ng gulay, iba na namang klaseng sardinas yan. So may paraan yung Pinoy. Sabi ko nga, can a Filipino in a financial crisis go hungry? Sabi niya hindi, kasi madiskarte tayo. Pero paano yung cellphone load? Hindi ba yun ang unang tinitipid? Kasi alam ko rin na sa matter of fact na kahit mahirap ang buhay, yung ibang bata, lalo na, hindi na lang kakain ng merienda. May maipambili lang ng cellphone load. Dapat yan ang unang tipirin, di ba? Yeah, lumabas yan sa study. As early as 2008,
2009. Pero yan ay na-highlight, hindi yan dun sa mga category na poor families talaga, yung non-poor, yung can afford. Ang ginagawa nila, instead na nakasubscribe sila sa isang plan, ang ginagawa, nagsusubscribe sila dun sa mga all-text promo. So may mga pagtitipid na ginagawa. Minsan hindi na masyado nagte-text. Kung mga yung iba dyan nag-group message, hindi na nila ginagawa yun. So even that kind of, yung sa telecommunications, affected din. Yung tama yung sinasabi mo na yun ay pwedeng bawasan din. Pero maganda yung sinabi ni Brother Sorita na nagagawa kasi nating tawanan yung ating mga problema. Kaya natitiis natin yung hirap. Yun ang upside. May Correct. downside din yan. Masyado tayong matiisin, masyado tayong pasensyoso, masyado nating pinagbibigyan yung ating mga otoridad minsan. That is diba? correct. Tama yan. Parte ng kultura, so give and take, may positive and negative side. Okay, naalala ko kasi yung Ondoy Naundoy tayo pero hindi tayo nagkagulo. Walang mga riots, walang mga away, walang mga barila na naganap. Katulad ng nangyari sa Katrina sa Amerika. That is correct, Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.